Yan si Corolla, isang German na nakatira sa Switzerland. Nagbakasyon sa Kenya kasama ang kanyang boyfriend. Sa huling araw ng kanilang trip, sumakay sila sa lancha papunta sa susunod na destinasyon nang makita ni Corolla si Lian, isang Maasai warrior, nakasuot ng tradisyonal na kasuotan. Sa mga kwento lang niya narinig tungkol sa nomadic warriors ng Maasai, nagtagpo ang kanilang mga mata, parang may instant na koneksyon. Habang naglalakad sila ng kasintahan niya para humanap ng alternate route, nakasalubong nila ang mga magnanakaw. Tumakbo sila hanggang sa napadpad sila sa harap ni Lian at ng kanyang grupo dahilan para natakot ang mga magnanakaw sa presensya ng mga mandirigma. Para sa kaligtasan, si Lian nag-o-offer ng tulong at ginabay sila pabalik. Hindi maikakaila ang mga tinginan ni Corolla at Lian, tila may spark na parang matagal na silang magkakilala. Pagdating sa pier at handa nang sumakay sa bus pabalik sa Switzerland, naiwan sila ng bus. Muling nilang nakita si Lian at nagsuggest na ihatid sila sa pinakamalapit na hotel. Kahit ramdam ni Corolla na hindi kampante ang jowa niya, pinili pa rin niyang sumugal at tanggapin ang alok. Pagbaba, niyaya niya si Lian uminom pero hindi pinapasok ang mga mandirigma dahil sa mahigpit na dress code. Nagmatigas si Corolla at sinabing maghanap ng ibang lugar. Tutol ang kasintahan niya pero binaliwala niya ito at tumuloy pa rin. Sa loob ng club, tuluyang nagbago ang takbo ng gabi. Uminom, sumayaw at doon niya mas nakilala si Lian. Biglang dumating ang boyfriend ni Corolla, galit, selos at wala sa sarili, at sa pilitang kinaladkad siya palabas pabalik ng hotel. Kinabukasan sa airport, malinaw na wala na sa boyfriend niya ang isip ni Corolla. Si Lian na ang laman ng kanyang mga iniisip. Hindi na niya kinaya ang pagkukunwari. Diretso niyang inamin na hindi na siya masaya at nakipaghiwalay. Nang tuluyan niyang mapagtanto na nahulog na siya sa isang Maasai warrior, iniwan siya ng boyfriend na puno ng galit at pagkabigo. Hindi sumuko si Corolla. Binalikan niya ang lugar kung saan niya huling nakita si Lian at mula sa mga kaibigan nito, nalaman niyang nakauwi na sa sariling nayon ang lalaki. Kahit walang kasiguruhan, sumakay siya mag-isa sa bus unang beses niyang bumiyahe ng solo, dala lamang ang matinding pagnanais na makita muli ang lalaking bumihag ng puso niya. Habang nasa biyahe, napapansin niya ang mga tribong Maasai na tahimik na nagmamasid. Pagdating niya sa isang kalapit na nayon, nakilala niya ang isang babaeng Aleman na nag-asawa ng lokal na Aprikano. Sa kanilang pag-uusap, nalantad ang realidad. Mahigpit ang buhay ng mga babaeng Maasai, habang halos walang limitasyon ang kalayaan ng mga lalaki. Isang babalang hindi basta-basta ang landas na tinatahak niya, pero bulag na si Corolla sa pag-ibig. Sa tulong ng babaeng Aleman, nilibot niya ang palengke, ipinapakita ang larawan ni Lian, umaasang may makakatulong. Araw ang lumipas na walang resulta hanggang sa makarating kay Lian ang balita tungkol sa isang dayuhang babaeng desperadong naghahanap sa kanya. Hindi nagtagal, sila'y muling nagkita. Sa sandaling iyon, parang nawala ang lahat ng pagod. Dahil ramdam ng mandirigma na gusto ni Corolla ang malaki at matibay na espada, sinama niya ito sa isang hotel. Pagdating doon, agad na nagararo sa bukid at nagtayo ng poste ng Meralco, ang Maasai warrior. Kinabukasan, dinala ni Lian si Corolla sa liblib na nayon sa disyerto kung saan nakatira ang mga Maasai sa maliliit na putik na kubo. Ipinakilala niya si Corolla sa kanyang ina. Kahit kakaiba ang mga kaugalian, pinili ni Corolla na manatili. Dahil may kaunti na siyang alam sa wika ng Maasai mula sa pagbabasa, unti-unti siyang nakaangkop sa pamumuhay doon. Isang gabi, nakita niya si Lian at ang mga kasama nito na nag-iihaw ng bagong huling hayop. Hindi siya komportable sa tanawin at nahirapan din siyang matulog sa masikip na kubo. Kinaumagahan, magalang niyang tinanggihan ang kalahating niluto nila kagabi. Maliligo sana siya kasabay ng mga lokal roon, pero pinigilan siya ni Lian at inihatid sa mas pribadong lugar upang maprotektahan siya bilang isang dayuhan. Sa mga sumunod na araw, mas naging malapit sila sa isa't isa, emosyonal at pisikal. Dahil kailangan nila ng mga gamit, lumapit si Corolla kay Bernardo, isang lokal na pari na may jeep at nagbebenta ng mga produkto mula sa bayan. Humingi siya ng masasakyan para makabili ng pagkain dahil hindi niya kayang kainin ang mga hilaw na pagkain ng tribo. Ngunit nag-alinlangan siya dahil hindi siya sigurado kung mananatili siya roon ng matagal. Ipinaalam sa kanya ng isang pinuno ng nayon na ang mga dayuhan ay kailangan ng opisyal na pahintulot kung maninirahan sa komunidad ng hindi kasal. Kailangan nilang kumuha ng permit sa bayan. Kinabukasan, bumiyahe sina Corolla at Lian patungong bayan at tumuloy sa isang hotel. Sa opisina, hindi pinapasok si Lian dahil sa kanyang kasuotan kaya nagalit siya. Para maayos ang problema, binilhan siya ni Corolla ng modernong damit sa palengke.
Pagkabalik sa hotel, muling nanaig ang pag-iibigan nila na nauwi sa lambingan. Sa gabi ring iyon, nagkasakit ng malubha si Corolla dahil sa malaria. Inalagaan siya ni Lian ng buong katapatan at binigyan ng gamot hanggang sa siya ay gumaling. Tinawagan ni Corolla ang kanyang ina para humingi ng pera at ipinaliwanag na gusto niyang patagalin ang kanyang pananatili. Matapos makuha ang permit at pera, bumili siya ng second-hand na kotse para mas madali ang pagkuha ng mga supply. Matapos mamili, nagpakita ng interes si Lian sa pagmamaneho. Kahit wala itong karanasan, pinayagan siya ni Corolla at kinabayan, ngunit nabangga nito ang isang puno. Dahil sa inis, napataas ang boses ni Corolla. Nasaktan si Lian at lumayo. Kalaunan, ipinaliwanag ni Corolla na kailangan niyang bumalik pansamantala sa Switzerland para ibenta ang kanyang tindahan at makakuha ng pera, at nangakong babalik agad. Pagdating sa Switzerland, sinabi ni Corolla sa kanyang mga magulang ang plano niyang pakasalan sila Lian, ngunit tutol sila. Nanindigan siya sa kanyang desisyon. Habang inaasikaso ang pagbebenta ng tindahan, nakita niya ang kanyang dating kasintahan na may bagong jowa na nagbigay sa kanya ng kapanatagan. Pagbalik niya sa nayon, masayang sinalubong si Corolla ni Lian. May dala siyang mga regalo para sa komunidad kaya lalo siyang tinanggap ng mga tao. Napansin ng isa sa kanila na buntis si Corolla na ikinatuwa nilang dalawa. Nagpasya silang magpakasal at nagsimula ang paghahanda sa buong nayon. Sa araw ng kasal, naka-bridal dress si Corolla at binalaan siya ni Bernardo tungkol sa pagkakaiba ng kultura at mga posibleng hirap sa hinaharap, ngunit nagpatuloy siya ng buo ang loob. Nang gabing iyon, ikinasal sila sa isang marangyang seremonya ng Masay. Kinabukasan, nalaman ni Corolla ang isang nakababahalang tradisyon, ang maagang paghahanda ng mga batang babae para sa kasal. Nabahala siya at hinikayat sila Lian na makialam, ngunit iginiit nito na sundin ang kaugalian. Sinabi ni Bernardo na hindi ito madaling baguhin. Dahil nahihirapan si Corolla sa pagkain at nais ng mas malayang pamumuhay, iminungkahi niyang magbukas ng maliit na tindahan. Tumutol sila Lian sa una, ngunit pumayag matapos ipaliwanag ni Corolla ang kanyang pangangailangan sa pagkain. Pagkalipas ng ilang araw, nagbukas ang grocery store. Para sa lisensya, kinuha niya ang pamangkin ng mini-chief kahit hindi ito mapagkakatiwalaan. Binalaan siya ni Bernardo na iwasan ang pagngiti at eye contact sa mga lalaking customer dahil maaaring ma-misinterpret. Buntis at siya lang ang nag-aasikaso ng tindahan at bahay, napansin ni Corolla na lumalayo sila Lian. Madalas umiinom kasama ang mga kaibigan at ginagastos ang kita. Isang araw, nakakita niyang bukas ang pinto sa likod ng tindahan at inakusahan si Corolla ng pagtataksil, pati ang pagdududa sa ama ng dinadala niyang anak. Nawasak siya at umiyak. Napagtanto ni Lian ang pagkakamali at humingi ng tawad, pinatawad siya ni Corolla. Lumala ang tensyon nang matuklasan ni Corolla na nagbibigay sila Lian ng sobrang kredito sa mga taga-nayon na nauubos ang ipon. Nang harapin, binaliwala nito ang kanyang alalahanin at binanggit ang yaman niya sa Switzerland. Nasaktan si Corolla ngunit umasa pa rin sa pag-unawa. Isang gabi, biglang sumakit ang kanyang tiyan at nagsimula ang panganganak. Tumulong ang mga babae sa nayon, ngunit dahil sa komplikasyon, dinala siya sa ospital. Nanganak siya ng malusog na batang babae. Dumating sila Lian na masaya at iniuwi sila upang magsimulang muli. Pagbalik sa tindahan, nakita ni Corolla na naubos ang mga paninda. Kinolekta niya ang mga utang at pinaalis ang pabayaniyang empleyado. Nang gabing iyon, inatake siya ng tauhan. Pumagit na sila Lian at nailigtas siya. Kinabukasan, nagpulong ang mga matatanda. May utang si Corolla na 2 kambing bilang danyo sa tauhan, ngunit binigyan siya ng 5. Habang tumitindi ang paninibugho ni Lian, pinaghihinalaan niya ang bawat pakikipag-usap ni Corolla sa mga lalaki. Inaakusahan siya sa publiko at muntik pang manakit. Pinigilan siya ng mga taga-nayon. Dahil sa takot, nagpasya si Corolla na pumunta sa Switzerland para ipakilala ang anak sa kanyang ina. Nangakong babalik at pumayag si Lian kahit nag-aalinlangan. Sa bayan, nalinlang niya si Lian na pumirma sa mga papeles ng diborsyo na huli na nitong nalaman. Bagamat nalungkot, tinanggap ni Corolla na ang malaking pagkakaiba ng kultura at ang pagmamaltrato ay nangangahulugang kailangan niya ng kalayaan para sa sarili at sa kinabukasan ng anak.